Hey guys! Welcome back again sa ating YouTube channel! Another day, another luto na naman. Kaya ngayon ay samahan niyo po ako magluto ng isa namang masarap na ulam. Dahil ang lulutuin pa natin for today ay sari-sari. Kaya kung gusto niyo pong malaman kung paano po ito lutuin at ang ingredients sa ating gagamitin, please tapusin mo ang video na ito para malaman mo. Ngayon po, tayo ay nandito po kina mama at ayan napag-utusan po tayong magluto. Nagdala po kasi si mama ng ulam na pwedeng lutuin. Meron po kasi tayong maraming carrot sa bahay guys at malapit na po siyang mabulok kaya sabi ko kay mama, kakudahan niya po ng mga ingredients at lulutuin ko po mamaya panghapunan. At dito nga, nagdala nga siya ng string beans o sitaw kung tawagin. Ayan, mga nasa kalahating kilo po itong kanyang binili. Iniwa ko lang po ng ganyan kaliliit or ganyan katataas. Marami po kasi itong lulutuin po natin ngayon guys dahil andito po tayo kina mama and marami po kaming kakain. Ako lang kasi mag-isa sa bahay guys dahil yung partner po natin ay umuwi po sa province dahil death anniversary po ni mama, yung parent po niya. At ako lang po mag-isang naiwan po dito. Gusto ko man pong sumama ay hindi po pwede dahil tayo po ang nakatuka sa pag-aalaga po sa mga hayop po namin. At ayan, gagamitin po tayo dito ng isa pong buong chayote. Malaki po ang sizes po nito, mga nasa large po ito. At mabalik naman po tayo sa ating chika. At ayun na nga guys, imbes na ako lang mag-isa po kumain doon sa bahay, ayan naipisipan ko na lang po na dito na lang kinamama kakain. At ayan ako na lang po ang nagluto po ng uulamin po namin kinagabihan. Habang naghiwa po ako dito guys, ay excited po si na mama sa akin pong lulutuin dahil ngayon lang po nila ito matitikman. Pero sa bahay namin guys ay parati ko po itong ginagawa. Masarap kasi talaga ito guys at saka healthy na dahil marami po itong kasamang gulay. Tsak po, pag may mga kids po kayo na ayaw po sa carrot, sayote at saka sitaw, talagang ito po ay magugustuhan po nila. By the way naman guys, sa paghiwa naman po nitong ating chayote ay hiwain lang po natin ng ganyan po kaliliit. Ayan guys, itong sayote naman po natin ay dito ko na rin po nilagay sa atin po pinaglagyan po ng ating hiniwa po na sitaw. Dahil mamaya po sabay po natin itong lulutuin. Pagkatapos pala natin itong maghiwa po ng ating chayote ay maghiwa naman po tayo ngayon ng carrots. Ang pag-slice naman po nitong ating carrots guys ay kasing laki lang din po ng pag-slice po natin ng ating chayote. Ayan, pinagsama-sama ko na nga silang ilagay dito lahat dahil mamaya po pag niluto po natin ito ay sabay-sabay po natin itong ilulunod. Dito naman po tayo sa ating pangsasahog. Ayan, bumili po si mama dito ng mga kalahating kilo po ng pork. At sa sizes naman po ng paghiwa po nitong ating pork guys, ay hiwain lang po natin ito into small cubes. At kaya nga medyo marami po itong ating pork po na pangsasahog po dito guys, dahil marami po ang binili po ni mama. Dahil nga daw, nagmura daw po ang bintahan po nitong pork. Kung dati daw po ay nasa 330 kilo po ito, ngayon daw po ay nasa 280 kilo na lang daw po. At sa sizes naman po ng paghiwa po nitong ating pork guys, ganyan lang po kalaki ha. Huwag niyo po masyadong lakihan, huwag naman po yung masyadong pino. Pag malaki kasi guys, baka po pag mamaya pag kumain na ay yung sahog lang yung hanapin po ng mga bata or ng kakain. Ayan, tapos ko na po hiwaan po yung ating pork, simulan na po natin ang pagluluto. Ayan, as usual guys, dito po sa kawali ay naglagay lang po tayo dito ng mantika. Pag mainit na po yung mantika, ay gisa na po natin yung ating bawang. Medyo maraming bawang pala yung ating hiniwa po dito guys. Yung isang buong bawang, inubos ko po dahil po marami po itong ating lulutuin. Kung makikita nyo naman, malaking kawali po yung ating pinaglulutuan po dito dahil medyo marami po yung ating lutuin ngayon. At kapag okay na po yung ating bawang, ay lagyan na po natin yung ating onion.
Kapag ganito namang okay na yung ating bawang at ang ating sibuyas, pwede nating ilagay yung ating pork. At by the way, pagpasensyahan niyo na rin po guys kung medyo malikot po yung ating cameraman. Yung kapatid ko po kasi yung nagbi-video dyan dahil tayo po ang nagluluto. Haluhaluin lang po ito at lutuin po itong ating pork. Saka po natin ilagay yung atin pong mga gulay. Kapag ganyan po ay nahalo na, takpan na po natin para po mas madali po maluto po yung ating pork. Ayan, okay na nga itong ating pork guys. Kung makikita nyo po dyan, lamit na po yung ating pork, especially po yung mga taba po na hiniwa po natin. Ayan, haluin lang po natin ito ng bagya, saka po natin ilagay yung ating gulay. Ayan, ito na po yung ating gulay guys. Kung makikita nyo po, ang dami po nito. Yung niluluto po natin guys ay para po talagang pang fiesta. Sa sobrang dami ba naman? Pero talagang sinadya po namin itong damihan guys, dahil marami po kaming kakain dito at saka mamimigay po si mama sa mga kapitbahay, lalo na po sa mga kapatid ko po na may asawa na. Si mama po kasi yung tipo po ng tao na mahilig po talagang mamigay. Kahit po hirap yan sa pera, pag may nanghiram po sa kanya ay hindi po yan makatanggi. At mabalik na nga tayo dito sa atin po ang niluluto. At ayan, paghaluluin lang po natin ito para po ma-will mix po itong atin pong gulay. At ayan, sa tingin ko po ay halong-halo na po siya kaya takpan na po natin ito. Pagkaraan nga ng ilang minuto, ayan, medyo luto na po itong ating mga gulay, guys. Hahaluin ko lang po ito para naman po yung ilalim po ay hindi po masunog. At ayan, matapos po natin itong haluin, ay lagyan na po natin yung atin pong green peas. Ayan, maglalagay po tayo dito ng isang lata po ng green peas, guys. Kung meron po kayo dyang fresh, ay mas maigi. Mag-a-add din po tayo dito ng patis. Ang nagamit ko pala dito na patis guys ay isa pong junior pouch dahil sa sobrang dami ba naman itong atin pong niluto. Mag-a-add na rin po tayo dito ng small pouch po ng tomato sauce. At para naman po mag-balance ang lasa ay maglalagay din po tayo dito ng small pouch po ng UFC ketchup. Pagkatapos po natin mailagay po yung ating mga pampalasa ay haluin na po ito ng mabuti para naman po ma-will mix at manood po sa ating gulay yung ating pong nilagay na pampalasa. Pag ganito pong halong-halo na ay mag-a-add po tayo dito ng kaunting water. Ang sukat naman po ng tubig po na nailagay po natin dito ay 1 at kalahating baso. At bago naman po natin ito tuluyan pong lutuin ay mag-a-add po tayo dito ng asin. Ang sukat naman po ng salt po na nilagay po natin dito ay nasa 1 at kalahating kutsara lamang. Mag-a-add din po tayo dito ng isang small sachet po ng oyster sauce. Haluluin lang po ito ng maigi tapos takpan at lutuin po ito ng mga another 3 minutes para hindi naman po ma-overcook po yung atin pong mga gulay. Ayan, after po 3 minutes ay luto na po itong ating sari-sari na gulay. Napakasarap po nito guys. Kaya subukan nyo na po ito. Kaya yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!